Kinokondena raw ng mga kongresista ang anumang banta ng panggugulo sa gobyerno. Bahagi yan ng kanilang pinirmahang manifesto na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos noong isang gabi. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ito ang manifesto of support ng mga kongresista para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad dito na anumang banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Binanggit din sa manifesto na kinokondena nila ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Pirmado ang manifesto ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navoteño. Ang manifesto, iprinisenta raw sa Pangulo sa fellowship dinner sa Malacanang. He was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Nabanggit sa manifesto ang destabilisasyon. Kaya natanong kaugnay rito ang mga kongresista. Wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Sa pagtatanong ng ilang mambabatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Tinatayang nasa 200 kongresista ang dumalo sa dinner na ang ilan ay sakay ng mga bus nang dumating sa Malacanang. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang dumalo, hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatian ng Merry Christmas, nagkantahan. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya natatransmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Sir, would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint kung may kulang, kung na-verified, para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Chis Escudero, posibleng magsagawa ng impeachment hearings kahit nakabreak ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Kasunod ng paghahain ng impeachment complaints laban sa bise, naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo. Sabi ng INC, pabor sila sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa vice-presidente. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating mga kababayan ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Kasama sa nabanggit dito ay ang paghahanda umano ng Iglesia na magsagawa ng rally para ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ng Pangulo laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na pinadala nila ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Duterte. Naglabas ng pahayag ng bise, pero ang nilalaman nito,
Pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.